Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Alam mo ninyo, ang araw na ito ay tunay na araw ng pagdating ng biyaya. No? Araw-araw naniniwala tayo na laging meron at meron pa ring biyayang ibibigay ang Diyos para sa atin. Amen? Amen. Lahat ang naniniwala. Amen? Dapat, buti pa yung mga bata, ang lakas maka-amen. Dapat meron tayong ganyang pananalig araw-araw. Sabayan natin ang maraming problema ng mas malaking pananampalataya. Kanina umaga nagsimula na tayo mag-repack kasamang SSDM natin, sila Kuya Pulding at sila dito sa kumbento. Nag-repack na tayo ng ating unang hapag ni Maria goods o donations para sa darating na Sabado. At tuloy-tuloy ang dating ng mga bigas, ng mga ayuda, dumating na rin ang ibang paunang wheelchair at mga walker galing doon sa ating sponsor din. At hanggang ngayong hapon, pati pagkain may dumating din. Alam mo ninyo, yan ay mga paalala, hindi lang para sa ating tumatanggap. Yan ay paalala para sa ating lahat na may maiaambag. Hindi lang para sa ating mga tumatanggap, kundi para sa ating lahat na may maiaambag. Kaya napakaganda ng huling bahagi ng ating ebanghelyo. Ipinapaalala sa atin na lahat tayo ay hindi lang merong karapatan. Meron din tayong pananagutan at kakayahan. At ang ipinapaalala ni Kristo sa kanyang mga alagad, ito yung very classic na kwento rin. Kahit sa mga alagad ni Kristo, talagang napaka-real life story. Kung ngayon meron tayong mga kwento ng inggitan, lamangan, selosan, wag ho kayong mag-alala. Ultimong sa mga alagad ni Kristo, nagkaroon din ng ganyan. Alam nyo, hindi naman masama yung ginawa ng nanay. Sino bang magulang ang hindi maghahangad ng mabuti para sa anak niya? And I am sure, walang magulang na hindi lumapit sa Diyos para sa mga anak niya. Minsan nga o madalas, nakakalimutan na niya ang sarili niya para sa mga anak niya. Alam ng Panginoon, naunawaan ni Kristo ang puso ng nanay na umiral sa mga anak ni Zebedeo. Pwede ba, Lord? Naninigurado lang ako na ako man ay mawala na sa mundong ito, may magandang pwesto ang anak ko sa inyo. Siguraduhin niyo yun. In fact, magandang halimbawa rin yung ginawa ng nanay. Kung mangangarap ka rin laman ng pwesto para sa mga anak mo, hindi pwesto dito sa mundo. Siguraduhin mo, tiyakin mo, sikapin mo, na ang hinihingi mo sa Diyos ay pwesto sa langit para sa mga anak mo. Kaya huwag niyo masyadong pinipressure yung mga anak ninyo kung hindi kasing yaman, kasing sikat, kasing talented ng ibang anak. Ang hingi ninyo, magkaroon kayo ng mabuting anak na magkakaroon ng pwesto sa langit. Pero ano yung problema dito? Hindi naman pinagalitan ni Kristo yung nanay dahil nangarap siya ng mabuti para sa anak. Katunayan, ginamit pa ni Kristo ang pagkakataon na yon para ipaalala sa mga alagad. Paghirapan ninyo, kahit na ang mga magulang natin ay ginagawa ang lahat, nagpapalakas para sa mga anak. Ano paalala ni Kristo? Pinaghihirapan yan. Hindi na dadaan sa padrino-padrino yan. Paghirapan mo yan. Dahil pag humarap tayo sa Diyos, walang nanay na haharap para sa iyo. Kaya ano ang sabi ni Kristo? Ang pwesto, hindi ko masasabi. Depende yan sa inyo. Kaya nga yun ang matinding paanyaya, imbitasyon sa atin ngayong Kwaresma. Na sana sa pagkakataong ito, sa panahon ng Kwaresma, kalimutan muna natin yung mga taong napapakinabangan at kung minsan ginagamit natin.
This time, ngayong Kwaresma, humarap ka sa Diyos ng ikaw lang. At aminin mo sa Diyos ngayon, ano yung parting ginawa mo para sa ikaliligtas mo. At hindi ka lang umaasa sa ibang tao. Kaya nga sa huling bahagi, ang sabi ni Kristo, lagi niyong tatandaan, tayo ay tinawag hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Ngayong hapon, kami po ay dumalaw na sa ilang may sakit. Tutuwa lang ho ako na ang kasama namin ay hindi lang basta BEC leader. Kasama sila Sister Rufa, sila Sister Yeng sa Barangay 1. Kasama namin ang kanilang kapitana. Ang gandang paalala sa akin. Anumang kapangyarihang ibinigay sa atin, gamitin natin sa paglilingkod natin. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, araw-araw, kung meron man tayong hihingin sa Diyos, wag lang yun laging pabor sa atin. Araw-araw, hilingin natin sa Diyos na sana gamitin niya pa rin tayo sa paglilingkod at pagliligtas ng kapwa natin. Be blessed, but be a blessing. Amen.